Okay, hello, magandang araw, umaga o gabi at tanghali sa ating lahat guys. Sa mga technicians dyan, sa mga team ko, Team Payaman. Magandang araw po. May pag-uusapan tayo ngayon regarding sa ating e-loading business na I'm sure na marami ding naka-encounter ng ganitong problema. Okay. So, ginawa ko to para sa inyo team, para meron kayong reference if ever na maka-encounter ulit kayo ng ganitong sitwasyon. Alright. Dito sa aking whiteboard, nabasa nyo naman po, no? Ano-ano ang gagawin kapag hindi dumating kay Tumer ang load, tapos nag-claim si Tumer na hindi pa dumating yung kanyang load. So, ang iba natin kasing, ka-team guys, diretso sila sa refund agad. Nagdiretso sila sa number 5, which is yan naman talaga ang ating nakasanayan. At ang iba naman ayaw mapagalitan ni customer, so ang ginagawa nila, niloload ulit nila. No? Pero mali po yun. Meron po tayong process dyan guys para hindi po tayo lugi at dapat po susunod tayo sa tamang proseso sa ating e-loading business. So, ang una, ano nga po ba ang unang gagawin? Coach Liz. So, syempre, tawagan natin ang number. Tawagan ang number ni customer. Bakit po kailangan tawagan? Baka kasi po merong tendency na wala siyang signals that time or iba po yung number na pinapaludan niya. Pero yung dalang cellphone niya, iba din. Kasi nangyari po yan sa akin mismo. Yes po, may nagpa-load sa akin. Tapos, hindi daw dumating ang load niya. Nag-claim si customer na hindi daw dumating ang load niya. So, ang ginawa ko, tinawagan ko ang number. Nag-ring siya, pero hindi nag-ring yung cellphone na dala niya. So, ibig sabihin, yung pinaloadan niya, hindi akma doon sa cellphone na dala niya. Kaya, hindi dumating yung load niya na hawak-hawak niya ang cellphone. Kasi akala niya na yun ang pinaloadan niya. So, mali po yun, no? So, kaya kailangan po natin tawagan muna ang number ni customer. Steps by steps tayo guys para hindi po tayo magkaroon ng problema sa susunod na maka-encounter kayo ng ganito. Alright? So number 2, double check ang number ni customer. Kailangan po yan guys. O kung possible po, kung maaari si customer po ang ipatype nyo sa number niya kapag siya ay nagpa-load, just in case na magkamali man ng paglo-load. So, meron kang rason kung bakit hindi mo ibalik yung number na yon, kasi kasalanan po niya kasi siya po ang nag-type ng number. Okay? So, ayan. So, number 3, huwag mo munang ibalik ang bayad kay customer. So, ang iba kasi yan ang ginagawa. Binabalik agad nila yung bayad kapag may mag-claim sa atin na hindi po dumating yung load niya. Yan po ang ginagawa natin. Binalik po natin ang ating bayad. So, ang nangyayari kasi, kapag number 7 na tayo, kapag nag-successful ka, pagkatapos mo na number 5, kapag nag-successful siya, ibig sabihin nun, logi ka na kasi binalik mo na ang bayad niya. Nag-jump ka okay? Binalik mo na agad ang bayad ni customer. Hindi ka pa nga natapos sa proseso. May proseso po tayo dyan, guys. Okay, madali lang po yan. Pag ma-memorize nyo po yung 10 na yan, easy na lang po yan sa inyo. Okay? So, number 4, wag mo munang ilo-load ulit. So, yan po ang nangyayari din. Okay? Lahat ng yan, number 3 tsaka number 4, nangyayari po talaga yan. So, ayaw natin na magagalit si customer. So, nilo-load mo siya ulit. So, ano nangyayari? Na double load mo siya. As ang kakasad po dyan is ang pinapaload ni customer sa ibang number na naman. Di ba? Okay. So, number 5, dito tayo sa refund. Mag-refund ka na. Pauline. So, pasensya na guys, ang ingay ni Pauline kasi. So, number 5, mag-refund. Okay, dito na tayo sa refund. So, alam nyo naman siguro kung paano mag-refund, di ba? Meron po tayong
process dyan kung paano siya mag-refund. Okay? So, kung alam niyo na paano mag-refund, guys, madali lang po yan. Ilagay lang po ang trace number, RF, big letter R, tsaka F. So, paano nga ba mag-refund? Punta ka sa right message, type mo ang RF, big letter, space, trace, ilagay mo yung trace number. Yung trace number lang ha, huwag niyo isama yung trace na pangalan as in trace. Yung trace number lang niya. Tapos, isend mo na siya sa Getaway, sa 8724 kung ikaw ay smart user, no? Okay po, kung Globe user ka naman, sa ibang Getaway din yun po. 11 digits po. So, number 6 na tayo. Hintayin ang response ni TPC. Magre-response po agad yan, guys. Okay? So, mayroong kasing time na hindi po agad siya nagsasabi ng successful or unsuccessful. Ang minsan, ang reply niyan is yung mga agent ni TPC. Mga pangalan na pinaprocess pa lang nila. Kung umabot siya ng ilang oras, guys, 2 hours na, wala pa rin reply ng ganito, successful or unsuccessful, ulitin mo yung process na refund. Again, 3 days po ang valid ng ating refundable, guys. 3 days po. Hanggang 3 days po tayo pwedeng mag-refund hanggat hindi pa na-refund ni TPC yung ating load na nabawas na sa ating LC. Okay? So, kung nag-reply na siya, nag-successful, ibig sabihin na load siya kay customer. Okay? So, wag mo na ibalik yung kasi na-load nga po yon. Okay? So, unsuccessful, ibig sabihin hindi po siya na-load. So, kapag nag-unsuccessful, matik po yan, kasunod niyan, refund na. Nandyan na po kadugtong ang refund yan kapag nag-unsuccessful. Okay? So, number 9, kung wala pa rin po yan, ulitin ang process sa pag-refund. Tulad ng sabi ko kanina, kapag hindi pa nag-reply ng mga to, pag hindi pa nag-reply ng ganito, success tsaka unsuccessful, uulitin ang process sa pag-refund. Okay? So, number 10 po, be patient po tayo, guys. No? Huwag po natin sabayan yung galit ni customer. Huwag natin siyang sabayan. Okay? So, i-memorize nyo lang po itong 10 na to, guys, kung paano, ano ang gagawin if ever na maka-encounter kayo ng mga ganyang scenario na hindi nga po dumating kay load yung customer tapos nabawas po sa inyong mga LC. So, i-memorize nyo lang po yan, guys, at yung refund natin kung paano mag-refund po. Kailangan yung number 5, paano may process tayo dito, kung paano, kailangan may memorize nyo po siya. No? Okay? So, yun lang po, guys. No? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po may natutunan po tayo, guys. Okay, God bless po. Bye!